Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. O ito, sususpindihin na, no? Malaki ang posibilidad na sususpindihin na ng Sandigan Bayan si Rodante Marcoleta. Yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan, malaki ang posibilidad na matutulad na ito kay Jinggoy Estrada. Matatandaan natin, si Jinggoy Estrada, sinuspindi na ng Sandigan Bayan. 90 days. Kung hindi ako nagkakamali, 90 days yung binigay na, parang preventive suspension ng Sandigan Bayan kay Jinggoy Estrada. Ngayon, ito namang si Marcoleta, ito na, mga kabunyog, nung isang araw, binigyan ng order ng Korte Suprema si Rodante Marcoleta na magbigay ito ng rason, parang show cause, show cause order. Binigyan ito ng show cause order. Ibig sabihin, binibigyan ng pagkakataon si Marcoleta na magpakita ng rason, mag-show siya ng cause. Bakit hindi siya dapat isuspende? Yun. Pinasasagot ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kampo ni Senator Rodante Marcoleta sa loob ng 10 araw. Ito'y upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat ito mapasailalim ng preventive suspension bilang kasalukuyang miyembro ng Senado. Alinsunod dito sa Anti-Plunder Act at Revised Internal Rules ng Sandigan Bayan. Hawak ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na siyang nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng mga regalo. Inaasahang isasagawa ang pre-trial na mga kaso sa darating na August 10, 2026. Ano yan mga kabunyog? Due process requirement na lang yan. Ibig sabihin, binibigyan lang ng pagkakataon ang akusado si Rodante Marcoleta na magbigay ng kanyang panig. Bakit hindi siya dapat isuspindi? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Binibigyan lang yan ng due process. Yung marinig din o pagbigyan ang panig ni Marcoleta, bakit hindi siya dapat suspindihin ng Sandigan Bayan. Pero sa totoo lang, na yan sigurado na yan na masususpindi. Sa preventive suspension kasi, nakalagay naman kasi talaga yan sa batas. Kaya wala namang magagawa ang Korte Suprema dyan kundi i-implement ang batas. I-implement ang batas. Ano ba ang nakalagay sa batas? Dalawa, sa anti-graft law, saka sa anti-plunder law. Pareho nakalagay dyan. Ang nakalagay dyan, mga kabunyog, sino man na may pending na kaso or habang ongoing pa ang trial sa mga kaso sa ilalim ng anti-plunder law at saka sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, habang pending pa ang kaso, preventively suspended ka muna. Kung public official ka. Yan mga kabunyog, kung public official ka, habang dinidinig pa ang kaso mo, preventively suspendido ka muna. Yan. Kaya ano naman talaga yan Ano naman ang Actually nga dapat kahit hindi na hingi ng Sandigan Bayan ang side ni Marcoleta Kasi yan naman ang nakalagay sa batas Pero due process. Due process ang ginagawa ng Sandigan Bayan. Nagko-comply lang sa due process yan. Parang pinagbigyan ka ng pagkakataon, bakit sa tingin mo hindi ka dapat isuspindi? Pero yan na yung nangyari Yan na yung nangyari kay Jinggoy. Binigyan din ng pagkakataon si Jinggoy. Binigyan din ng pagkakataon si Jinggoy. Show cause. Bakit hindi ka dapat isuspindi? Pagkatapos nung sagot ni Jinggoy, paliwanag niya, hindi naman nakumbinsi ang Sandigan Bayan. Naglabas ngayon ng kaagad-agad ng order ang Sandigan Bayan, suspendido. Ito, ganun dyan din ang mangyayari.
ganyan din po ang mangyayari kay Marcoleta. Sususpindi yan habang hinihiring ang kanyang kaso. Kasi yan ang nakalagay sa batas. Provision ng batas yan eh. Kaya mahirap yan na mahirap yan na hindi sundin ng Korte Suprema. Kaya yung hinihiling ni Marcoleta, 'di ba may motion si Marcoleta nung isang araw? May motion si Marcoleta nung isang araw na payagan siya ng Senado na maka-attend o makaboto sa impeachment trial. Hindi pa yan dinesisyonan ni presiding judge sa Chis Escudero. Parang tinabi muna yung issue na yan. Pero may formal na motion si Senador Marcoleta na hinihiling niya na payagan siyang makaboto sa impeachment trial. Sabi ni presiding judge sa Chis Escudero, ano muna natin yan, itabi muna natin, i-resolve natin yan later. Kapag lumabas yung ruling kapag lumabas yung desisyon ng Sandigan Bayan na preventively suspended si Marcoleta, wala nang magagawa si Chis Escudero doon bilang presiding judge. Paano mo naman papa-attendin yan sa impeachment trial o papabutuhin yan? Suspendido na nga ng Sandigan Bayan. O yun, sa tingin ko, parang hinihintay lang ng impeachment court o nila Chis Escudero na lumabas yung order ng Sandigan Bayan na preventively suspended si Marcoleta. Pagkatapos nun, didesisyonan na ngayon ng ng impeachment court ni Chis Escudero bilang presiding judge na denied yung motion ni Rodante Marcoleta na makaboto siya sa impeachment trial. Ang magiging basis na ngayon ng Senado, yung suspension ng Sandigan Bayan. Kaya yan mga kabunyog, mga kabayan. Kaya sa tingin ko, ginawa yun ng impeachment court para naman hindi maging bias. Parang pinagbigyan si Marcoleta o sa kanan natin to desisyonan. Pero pagka-decide doon ng Sandigan Bayan na suspendido si Marcoleta, saka na ngayon magde-decide si Chis Escudero bilang presiding judge. Ang basis na ngayon ng desisyon ng impeachment court para hindi pabutuhin si Marcoleta sa impeachment trial ay yung order ng Sandigan Bayan na suspendido siya. Pero suspendido yan mga kabunyog kasi ganyan ang nangyari kay Jinggoy. Alam nga naman kay Jinggoy, sinuspindi si Jinggoy habang nakapending yung kaso niya na plunder. Tapos si Marcoleta hindi isususpend. Kaya ano na yan? Sabihin na natin, sigurado yan, masususpindi yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog